Hindi po ako magpapakasal, Daddy. Umiiyak na pahayag ni Joyce Ann sa kanyang ama. Anong hindi? Magpapakasal ka sa ayaw at gusto mo. Galit na sigaw ni Arthur sa anak. Pero hindi ko po siya mahal, Daddy. Please, hayaan niyo na lang po ako. Halos magmakaawa na si Joyce Ann sa kanyang ama. Mabilis na sinampal ng kanyang dodi si Joyce Ann. Napayak ito sa lakas ng pagkakasampal sa kanya. Hindi ito ang unang beses na pinagbuhatan si Joyce Ann ng kanyang ama. Tuwing nagagalit ito ay palagi niyang sinasaktan si Joyce Ann. Buo na ang desisyon ko. Sayot sa gusto mo, magpapakasal ka kay Joseph. Huwag mo akong ginagalit dahil masasaktan ka lang. Sabi ng kanyang daddy bago ito lumabas sa kanyang silid. Umiyak ng umiyak si Joyce Ann. Napaupo na lang siya sa sahig. Hindi niya matanggap na ipapakasal siya ng kanyang ama sa lalaking hindi naman niya mahal. Kailangan niyang umalis. Hindi siya papayag na maikasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Katatapos lang niya sa kolehiyo kaya siguradong makakahanap siya ng trabaho. Pinunasan niya ang mga luha sa mga mata niya. Mabilis na pumasok si Joyce sa kanyang walk-in closet para mag-impake ng mga gamit. Napatigil siya sa kanyang ginagawa dahil hindi niya alam kung paano siya makakatakas. Wala siyang kaibigan na pwede niyang hingan ng tulong. Kailangan niyang gumawa ng plano. Hindi pwedeng magpakasal siya kay Joseph. Kahit mamatay pa siya ay hindi niya nais na makasama ito. Anak ito ng isang politiko. Politikong kilala bilang isang korap. Higit sa lahat, ayaw niya rito dahil kilala itong babaero at nananakit ng mga naging kasintahan nito. Kaya nais siyang ipakasal ng kanyang ama dahil pangarap ng kanyang ama na tumakbo rin bilang isang opisyal sa kanilang probinsya. Joyce Ann, anak, pwede ba kitang makausap? Tanong ng kanyang mommy kay Joyce Ann. Malungkot na tumingin si Joyce sa kanyang ina. Para saan, Mom? Para kumbinsihin din ako na magpakasal kay Joseph. Mom, I don't love him. Hindi ko siya mahal. Bakit hindi niyo yun naiintindihan? Umiiyak na sabi niya sa kanyang mommy. Anak, sorry. Kung kaya ko lang. Kung may magagawa lang ako, hindi ko hayaan na maikasal ka sa lalaking iyon. Umiiyak na sabi ng mommy ni Joyce Ann. May magagawa ka, Mom. Ano yun, anak? Naguguluhang tanong ng ina ni Joyce Ann. Tulungan niyo po akong makatakas dito. Nais ko pong umalis. Sawa na po ako sumunod sa lahat ng gusto niyo. Simula nung bata pa ako hanggang ngayon sinusunod ko kayo. Paano naman po ang gusto ko? Umiiyak ito sa kanyang mommy. Anak, hindi ko alam kung kaya ko bang hinihiling mo. Alam ko naman po, Mom, na hindi niyo ako tutulungan. Ano pa bang aasahan ko sa inyo, di ba? Mas mahal niyo pa ang pinsan ko kaysa sa akin eh. Si Jessica matalino, si Jessica mabait, si Jessica maaasahan. Puro na lang kayo, Jessica. Hindi ba pwedeng ako naman? Ako naman po. Lahat ng kasalanan ni Jessica, ako ang laging pinapagalitan ni Daddy kahit hindi naman ako may kasalanan. Hayaan niyo, Mom. Kapag nakaalis ako dito, hindi na ako babalik pa. Nagpapasalamat ako dahil pinanganak niyo ako. Binihisan, pinakain at pinag-aral, pero sana isinama niyo rin ang pagmamahal. Para sana naramdaman ko naman. Sa loob ng mahabang panahon ay ngayon lang naisatinig ni Joyce ang lahat ng kanyang hinanakit. Ang lahat ng sakit na nasa puso niya. Alam niya na mali pero hindi niya maiwasang masaktan. Ipinaparamdam sa kanya na mas mahal ng mga magulang niya ang kanyang pinsan. Mahal kita, anak. Sad ng mommy ni Joyce Ann sa kanya. Pero hindi ko nararamdaman, Mom. Sana kahit ngayon lang iparamdam niyo sa akin na mahal niyo ako. Hayaan niyo po akong umalis. Gusto ko pong mabuhay sa paraan na nais ko. Iyon ba ang talagang gusto mo? Iiwan mo na ba talaga ako dito? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Opo. Umiiyak na sagot ni Joyce Ann sa kanyang ina. Sige, bukas ng gabi makakaalis ka na. Malungkot na sabi nito bago lumabas sa silid na dalaga. Naiwan naman si Joyce Ann hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Nakaramdam niya ay mali ang gagawin niya. Biglang nakonsensya si Joyce sa mga sinabi niya pero buo na ang desisyon niya. Aalis na siya sa bahay na ito at pupunta sa malayong lugar. Kinabukasan ay maagang gumising si Joyce Ann. Hindi na niya kaya maghintay pa ng gabi. Dahan-dahan siya lumabas sa kanyang silid. Saan ka pupunta?
Nagulat si Joyce Ann dahil biglang humarang sa kanyang harapan si Jessica. Jessica, hayaan mo na lang ako makaalis dito. Sa'yo na ang lahat, kaya hayaan mo na lang ako. Ano pa bang gusto mo? Tanong niya dito. Gusto ko? Ang lalo kang mahirapan. Tito? Tito, si Joyce Ann po tatakas! Sigaw nito sabay katok ng malakas sa silid ng mga magulang ni Joyce Ann. Mabilis namang bumaba si Joyce Ann sa hagdan pero kaagad siyang nahuli ng mga tauhan ng kanyang mga ama. Mabilis na bumaba ang ama ni Joyce Ann. Hindi ito nagdalawang isip na sampalin si Joyce. Ang lakas ng loob mong tumakas! Balak mo pa ako ipahiya sa pamilya ni Joseph? Daddy! Ayoko pong magpakasal sa kanya, parang awan niyo na po, Daddy! Ayoko po! Umiiyak ito at nagmamakaawa sa kanyang ama. Samantala ang kanyang inay walang tigil sa pagtangis. Ipasok niyo siya sa silid. Huwag na huwag niyo palalabasan. Utos ng daddy ni Joyce sa kanyang mga tauhan. Bitawan niyo ako. Daddy, huwag po. No, Dad. Don't do this to me, please. Lumuhod na si Joyce sa harapan ng kanyang ama. Para itong bingi na walang narinig. Umakyat ito pabalik sa kanilang silid. Naiwan si Joyce Ann kasama si Jessica na may malawak na ngiti sa kanyang labi. She look great, lalo na kapag nakaluhod. Nakangising sabi ni Jessica bago ito umalis. Naikuyom naman ni Joyce Ann ang kanyang mga kamay sa galit. Ipinapangako niya, makakaalis din siya sa lugar na ito. Hinatak si Joyce Ann ang mga tauhan ng daddy niya at mabilis na ipinasok sa kanyang silid. She's hopeless lalo na noong narinig niya ang tunog ng kandado sa labas ng kanyang pintuan. Walang ibang nagawa si Joyce Ann kundi ang umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog na lang ito. Anak, gising. Ginigising si Joyce Ann ang kanyang ina. Bakit po, Mommy? Bilisan mo na, kailangan mo nang tumakas. Sagot ng ina ni Joyce Ann sa kanya. Po? Paano po? Naguguluhan tanong nito sa ina. Bilisan mo anak hanggat hindi pa sila gumigising. Natatarantang utos sa kanya ng kanyang mommy. Mommy, paano ka po? Sorry po, Mommy. Mahal na mahal po kita. Hindi ko po kayang umalis na nandito ka pa. Umiiyak na tura ni Joyce Ann sa kanyang ina. Lagi mong tatandaan, anak. Mahal na mahal kita. Sige na, umalis ka na. Mag-iingat ka. Umiiyak ito habang kinakausap ang kanyang anak na si Joyce Ann. Mommy. Umiiyak na sambit ni Joyce. Sige na, anak. Magkikita pa tayo, pangako. Opo, Mommy. Babalikan po kita. Pangako po yan. Umiiyak na sabi ni Joyce Ann bago lumabas sa kanyang silid. Pero kalalabas pa lang niya, ay narinig niyang sumigaw ang isang tauhan ng daddy niya. Hanapin niyo! Malilintikan tayo sa ginagawa niyo eh! Sigaw ng mga tauhan ni Arthur para hanapin si Joyce. Nagtago naman si Joyce Ann sa madamang bahagi dito sa loob ng kanilang villa. Maghahanap siya ng tiyempo kung paano makakatakas sa mga ito. Hanggang sa may matanaw siyang sasakyan, mabilis siyang tumayo sa gitna para harangin ito. Ang buong akala ni Joyce Ann ay babanggain siya ng sasakyan na kanyang pinara. Mabilis na nakapreno ang driver ng sasakyan. Shit! Hindi maiwasan na lalaki na magmura habang nakatingin sa babaeng humarang sa gitna ng daan. Mabilis namang naglakad papunta sa may bandang driver's seat si Joyce Ann. Kinatok niya ang bintana ng sasakyan. Tulong! Tulungan niyo po ako, please! Umiiyak na sabi nito habang walang tigil sa pagkatok sa bintana. Ayun siya! Bilisan niyo! Sigaw ng mga tauhan ng daddy ni Joyce Ann dahil nakita siya ng mga ito. Hindi pa rin binubuksan ng driver ang kotse kaya kinatok ulit ito ni Joyce. Nananalangin siya na sana itulungan siya ng taong nasa loob ng sakyan. Parang awan niyo na po! Tulungan niyo po ako! Umiiyak ito habang panay ang katok sa sasakyan. Hindi siya tumitigil dahil umaasa si Joyce Ann na tutulungan siya nito. Habang ang lalaki sa loob ng sakyan ay nakikiramdam pa sa babaeng kumakatok sa bintana ng kanyang kotse. Ayaw niya itong buksan dahil baka isa lang ito sa mga modus. Pero noong nakita nito ang mga lalaking papalapit ay bigla niyang binuksan ng kotse. Alam niyang hinahabol ng tatlong lalaki ang babae. Please! Hindi na natapos ni Joyce ang sasabihin niya dahil biglang bumukas ang driver's seat. Natumba pa siya pero mabilis din siyang hinila ng lalaki papasok sa loob ng kotse. Minaharurot na kaagad ng driver ang kotse habang nakadapa si Joyce sa lap ng lalaki. Maraming salamat po. Umiiyak na pasasalamat ni Joyce sa lalaking tumulong sa kanya. Hindi naman nagsalita ang lalaki at patuloy lang sa pagmamaneho.
Biglang huminto ang kotse. Inisang buhat lang na lalaki si Joyce Ann papunta sa kabilang upuan. Inayos naman ito ang sarili at humarap sa lalaki. Sir, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Umiiyak pa rin na pasasalamat ni Joyce Ann sa lalaki. Nanatiling tahimik ang lalaki. Naging pagkakataon iyon kay Joyce Ann na tumingin sa lalaki. Unang napansin ni Joyce Ann ay ang suot nitong sombrero. Hindi niya makita ang mukha ng lalaki dahil medyo madilim sa loob ng sasakyan. Nakaramdam siya ng kaba dahil tahimik lang ang lalaki pero nangingibabaw ang saya dahil nakaalis na siya sa bahay nila at nakatakas na siya sa kanyang gahaman na ama. Pasensya na po kayo kung naabala ko po kayo pero maraming salamat po dahil iniligtas niyo po ako sa kanila. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi ko rin po alam kung saan ako pupunta ngayon. Sigurado ako na hinahanap na ako ng daddy ko at pinapahanap na niya ako sa mga tauhan niya. Umiiyak si Joyce Ann habang nagkukwento sa lalaki. Gusto mo bang uminom? Biglang tanong ng lalaki. Sa wakas ay nagsalita na rin ito. Unang napansin ni Joyce Ann ay ang maganda nitong boses. Hindi po. Hindi po ako nauuhaw. Mabilis na sagot ni Joyce Ann sa lalaki. I mean is, uminom ng alak. Pagliwanag na lalaki sa kanya. Sa totoo lang pa hindi ako umiinom ng alak. Pag-amin ni Joyce Ann sa lalaki. Di uminom ka ngayon? Dagdag pa na sabi ng lalaki. Okay lang kaya yun? Tanong ni Joyce Ann at nagsisimula na mag-usap ang dalawa. Oo naman, kapag may problema ka minsan masarap din ang uminom ng alak. Ano, game ka ba? Tanong sa kanya ng lalaki. Baka malasing ako. Nag-aalangan na tanong ni Joyce Ann. Natural na malalasing ka. Don't worry, hindi kita pababayaan. Assurance ng lalaki kay Joyce Ann. Biglang napaisip si Joyce sa alok ng lalaki. Sa edad niyang ito ay hindi niya nararanasan na uminom ng alak na nakakalasing. Never pa siyang nakapunta sa bar para makipag-party. Madalas nga iniinggit pa si Joyce Ann kay Jessica dahil mas pinapayagan pa ito ng daddy niya kaysa sa kanya na sariling anak nito. Parang ang lahat ay pinagkait sa kanya ng daddy niya. Sige, payag na ako. Huwag mo po sana akong pababayaan doon. Don't worry, you're in good hands. Sagot ng lalaki kay Joyce Ann. Sa tono ng pananalita ng lalaki ay naramdaman ni Joyce ang kapanatagan dahilan para magtiwala siya sa isang estranghero. Salamat po. Maraming salamat po. Paulit-ulit na pasasalamat ni Joyce sa lalaki. Medyo matagal ang naging biyahe nila. Nilibang na lang ni Joyce ang sarili niya sa mga tanawin sa daan. Madilim na pero may mga magagandang ilaw silang nadadaanan. Ngayon lang niya naalala, months na pala kaya talagang may mga parol at Christmas lights na sa daan. Ilang sandali pa'y tumigil ang sasakyan sa isang magandang hotel. Bumaba ang lalaki at umikot papunta sa kabila para pagbuksan ng pinto ng kotse si Joyce Ann. Salamat. Pasasalamat ni Joyce. Pumasok sila sa loob ng hotel. Medyo kabado na si Joyce Ann dahil ang buong akala niya ay sa bar siya dadalhin na lalaki pero dito pala sa hotel. Bakit po tayo nandito? Nautal na tanong ni Joyce Ann sa lalaki. Iinom tayo. Sagot naman ito kay Joyce habang patuloy sa paglalakad. Pero hotel po ito. Yeah, I know. Just follow me. Medyo naiinis na sabi ng lalaki kay Joyce Ann. Nanahimik na lang ito at sumunod na lang sa lalaki. Ilang sandali pa ay pumasok sila sa elevator. Naging tahimik lang sila. Naisa ng titigan ni Joyce Ann ang lalaki pero masyadong nakatago ang mukha nito sa suot na black cap. Hindi man lang makita ang mga mata nito. Nakarating na sila sa 9th floor at mabilis na lumabas ang lalaki. Nakasunod lang si Joyce hanggang sa pumasok ito sa isang pintuan na may mga lalaking nakabantay sa labas. Tahimik namang nakasunod si Joyce sa lalaki. Kumulat ang noo ni Joyce Ann dahil may hagdanan pababa. Tumigil muna siya pero ang lalaki patuloy lang sa paglalakad. Nandito ka na, Joyce. Hindi ka pwedeng umatras. Oo, medyo creepy siya pero alalahanin mong iniligtas kanya kanina. Kausap ni Joyce Ann sa kanyang sarili. Naglakad na si Joyce para sundan ang lalaki. Nagulat siya dahil nang matumbok niya ang pinakababa ng hagdan ay bumungad sa kanya isang lugar na maraming tao. May malakas na tugtugin at may nagsasayawan. Naamoy niyang usok ng sigarilyo at amoy ng alak. Nakita niyang lumapit ang lalaki sa bar counter para umorder ng alak. Umupo din si Joyce para umorder din ng alak. Ang lalaki na ang namili para kay Joyce dahil wala naman itong alam sa mga uri ng alak. Naturingan siyang mayaman pero hindi niya naranasan ang gumimik kasama ang mga kaibigan. Cheers! Panabay nilang sabi ng lalaki. Mabilis na ininom ni Joyce ng alak. Inisang inom niya ito.
Una niyang nalasahan ang tamis pagkatapos ay naging mapakla na ito. Humagod ang init sa lalamunan ni Joyce Ann. Hindi niya akalain na ganito pala ang lasa ng alak. First time mo bang uminom ng alak? Tanong ng lalaki kay Joyce at napansin kasi nito na hindi sanay ang babae. Oo, ngayon lang ako uminom. Pinagbabawalan kasi ako ng daddy ko. Lahat sa kanya bawal. Ang nais lang niya palagi siyang masusunod. Hindi niya ako hinahayaan na gawin ang mga gusto ko. Kagaya ngayon. Umiiyak ng babae kaya biglang naawa ang lalaki. Sa tingin niya lasing na ito. Hindi naman alam ni Joyce ang nangyayari sa kanya pero parang gusto niyang ilabas ang nasa loob niya. Ang lahat ng hinanakit niya sa kanyang daddy. Alam mo ba, gusto ko ipakasal ng daddy ko. Ipapakasal niya ako sa lalaki hindi ko naman mahal. Balak niya ako ikulong sa kwarto ko hanggang sa sumapit ang kasal ko sa lalaki yun. Ayoko magpakasal doon dahil alam ko nasasaktan lang niya ako. Pero hindi naman yun naiisip ni daddy. Dahil ang mahalaga sa kanya yung ambisyon niya. Hindi niya naiisip ang magiging kalagayan ko. Pakiramdam ko nga hindi niya ako mahal. Dahil mas mahal niya pa yung pinsan ko. Ang pinsan ko na laging tama sa paningin niya. Ang laging magaling sa paningin niya. Samantalang akong anak niya, puro kamalian kung nakikita niya. Kahit nag-aano pa ako kumasunurin at ibigay ko ang best ko, hindi yun sapat sa kanya. Humagulhol na si Joyce habang nagkukwento sa lalaki. Lumapit naman ang lalaki at tinagod ang likod niya para patahanin siya. Sa ginawa ng lalaki ay lalong naiyak si Joyce. Para ito nagkaroon ng kakampi kahit ang paraan ng pag-comfort nito ay lalaking-lalaki talaga. Ginawa lang naman siyang lalaki nito kahit malinaw pa sa sikat ng araw na isa siyang babae. Sa suot pa lang ni Joyce Ann na dress ay talagang babaeng-babae ito. Mas gugustuhin ko pa magpakasal sa hindi ko kilala kaysa sa Joseph na yun. Umiiyak pa rin na sabi ni Joyce. Bakit naman? Tanong ng lalaki kay Joyce Ann. Wala lang. Sa tingin ko lang kasi mas okay pang ibang lalaki kaysa sa mayabang na yun. Hindi naman siya ganun kapogi. Mas pogi yung crush ko. Parang bata na tura ni Joyce. May crush ka? Pabirong tanong ng lalaki kay Joyce Ann. Oo naman. At ang gwapo ng crush ko. Weird lang ako sa paningin ng iba pero may crush din naman ako. Paliwanag pa ni Joyce Ann sa lalaki. Tara, alis na tayo. Yaya na lalaki kay Joyce Ann. Ha? Alis na tayo agad? Tanong ni Joyce sa lalaki. Oo, dahil may pupuntahan pa tayo. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Saan naman? Nagtatakang tanong ni Joyce Ann habang pakiramdam niya ay nahihilo na siya pero sa tingin niya ay kaya pa naman niyang uminom. Iniisip niya na hindi siya mapapatumbad ang 3 shot ng alak na ininom niya. Secret? Sagot na lalaki kay Joyce Ann sa kanya ito hinila palabas sa bar. Kinabukasan ay nagising si Joyce Ann na masakit ang ulo. Nagulat siya dahil nasa isang silid na siya. Sa tingin niya ay nasa isang hotel siya ngayon. Ang huli niyang naalala ay nasa bar siya kasama si Mr. Stranger. Pumayag kasi siyang makipag-inuman dito. Sinabi kasi ni Mr. Stranger na minsan makakatulong ang alak para makalimutan niya ang kanyang problema. At dahil na-curious, si Joyce Ann kung anong itsura ng bar ay sumama siya. Oh my gosh! Agad na napatingin si Joyce sa kanyang sarili. Hindi ito makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Wala siyang suot na damit at biglang kumirot ang kanyang jewel. Napaiyak na lang si Joyce sa nangyari. Hindi niya maalala ang buong detalye. Basta ang alam niya ay walang pilitan na nangyari. My God, Joyce! Ang rupok mo! Kausap niya sa kanyang sarili. Masakit man ang nasa pagitan ng kanyang hita ay pinilit ni Joyce na maglakad papunta sa banyo para maligo. Nagbabad siya sa maligamgam na tubig hanggang sa naginhawaan ang kanyang pakiramdam. Paglabas dito galing sa banyo ay mabilis ito nagbihis ng damit. Biglang nahagip ng paningin ni Joyce ang higaan. Nakita niya ang pulang marka. Patunay na tuluyan na niyang naisuko ang kanyang pinakamamahal na puri. Pero walang naramdamang pagsisisi si Joyce. Para sa kanya ay mas mainam na ibinigay niya sa iba ang kanyang sarili kaysa sa lalaking nais ng kanyang ama. Kahit kailan ay hindi na naisin ni Joyce na makatalik si Joseph. Lumabas siya sa hotel at nag-abang ng sasakyan. Ito din ang isa sa mga natutunan niya ay ang sumakay sa jeep. Madalas kasi iniwanan si Joyce ng sundo niya dahil na rin sa utos ni Cheska, ang bruha sa lahat ng bruha. Kaya madalas ay galit na galit ang ama ni Joyce sa kanya dahil na rin sa mga kasinungalingan na sinasabi ng kanyang pinsan.
Balak ni Joyce na mangupahan. May sarili siyang pera at kumpleto na rin ang lahat ng requirements niya. Ang kailangan na lang niya ay hintayin ng mga SSS ng kumpanya na inaplayan niya. May nakita si Joyce na apartment malapit sa Bravo Company. Sa totoo lang ay hinihintay na niya ang resulta ng kanyang application doon. Tumigil muna si Joyce sa nagtitinda ng fishball. Bumili siya at umupo sa isang sulok habang nakatingin sa main entrance ng company. Kinakain din niya ang kanyang binili na fishball. Sana yung makapasa ako dyan. Gusto ko makita ang crush ko palagi. Masayang sabi ni Joyce sa kanyang sarili. Oo, may crush ito. Isang gwapong lalaki. Para sa kanya ay iyon ang pinakagwapong nakita niya sa buong buhay niya. Naubos ni Joyce ang kinakain niyang fishball. Mabilis siyang pumunta sa apartment para mag-inquire. Isang backpack lang ang dala niya kaya hindi siya nahirapan kagabi. Kuya, saan po pwede magtanong tungkol dito sa apartment? Tanong ni Joyce sa guard. Pasok ka lang dyan, miss. Turo naman ng guard kay Joyce. Naglakad si Joyce papunta sa isang pintuan. Kumatok siya at kaagad na lumabas ang isang matandang babae. Mabilis namang kausap ang may-ari ng paupahan kaya mabilis na nakalipat si Joyce. Pagkapasok ni Joyce sa kanyang magiging silid ay kaagad siyang dumapa sa higaan. Hanggang ngayon ay ramdam niya pa rin ang pagod pero nakaramdam siya ng inis sa epekto ng alak sa kanya. Shit, sino ba kasi si mysterious guy? Sa lahat pa nang hindi ko maalala yung mukha pa niya. Nakakainis naman dahil ganito pala epekto sa akin ng alak. Bakit wala akong maalala? Bakit? Kausap ni Joyce sa kanyang sarili. Nangihinayang siya dahil hindi malang niya namukaan ang nakakuha ng V-card niya. Noong hindi pa kasi lasing si Joyce ay never na tinanggal ng lalaki ang suot nitong sombrero. Kahit nga mata nito ay hindi niya nakita. Sana naman pogi ka. Pero alam ko, lax ka kasi hanggang ngayon ay masakit pa rin ang jiwa ko. Wala sa sariling bulalas ni Joyce. Binuksan ni Joyce ang kanyang phone. Ang phone na pinag-ipunan niya. Hindi niya dinala ang phone na binili ng daddy niya dahil alam niya na mahanap siya nito kaagad. Kaagad na binuksan ni Joyce ang SSS niya. Nalaka ang mata niya dahil may SSS galing sa Bravo Company. Hired na siya at magsisimula na siya sa Monday. Yes! Thank you, Lord! Hindi niya na mapigil ang tumalon pero napadain siya bigla dahil sa sakit. Sana bukas mawala ng pamamaga mo. Kausap ni Joyce sa kanyang kasalanan. Walang paglagyan ng tuwa ang nadarama ni Joyce. Natulog siya para maipahinga ang katawan dahil bukas ay kailangan niyang bumili ng mga damit para sa kanyang pagpasok sa opisina. Alam din ni Joyce na hindi siya mahanap ng kanyang daddy dahil hindi nito gusto ang mga Bravo. Samantala, sa bahay nila Joyce. Mga walang silbi! Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong balita? Sigaw ni Arthur sa kanyang mga tauhan. Boss, wala po. Hindi rin po kasi namin nakuha ang plate number ng sasakyan na sinakyan niya kagabi. Sagot ng isa sa mga tauhan ni Arthur sa kanya. Mga walang silbi! Natakasan pa kayo! Mga bobo! Lumayas kayo sa harapan ko! Hindi kayo pwede magpakita hanggat hindi ninyo nakahanap si Joyce! Galit na sigaw ni Arthur sa kanyang mga tauhan. Yes, boss! Sabay-sabay na mga sagot ng mga ito kay Arthur. Hindi pwedeng hindi niya maipakasal si Joyce kay Joseph. Malaking pera ang ibibigay ng mga ito sa kanyang kumpanya. Nais ni Arthur na tumakbo bilang vice mayor sa kanilang lugar at ang pamilya ni Joseph ang makatutulong sa kanya. Honey, kumalma ka. Sabi ng mommy ni Joyce sa kanyang asawa. Isa ka pa, wala ka ding silbi. Hindi mo man lang napansin na nakatakas na ang walang hiyamong anak. Galit na sabi ni Arthur sa kanyang asawa. Nakatulog. Lumagapak ang kamay ni Arthur sa pisngi ng kanyang asawa. Hindi man lang natapos ni Laura ang kanyang sasabihin dahil sa lakas ng pagkakasampal sa kanya ng asawa. Kahit kailan wala ka silbi, pareho ko yun ang anak mo. Napahawak na lang sa kanyang pisngi si Laura. Palaging ganito simula noong magsama sila. Walang araw na hindi siya pinagbuhatan ng kamay ng kanyang asawa. Sa loob ng mahabang panahon ay naging sunod-sunuran siya dito. Produkto siya ng arranged marriage. Hindi niya ito mahal pero hindi rin niya ito kayang iwan. Sa loob ng mahabang panahon ay napamahal na si Laura sa kanyang asawa. Umalis ka sa harapan ko bago pa kita masaktan ulit. Pagtataboy ni Arthur kay Laura. Mabilis naman lumabas sa kanyang silid si Laura. Nakasalubong nito si Jessica na may malawak na ngiti. Alam mo, pareho talaga kayo ng anak mo. Ano kayo mangyayari sa anak mo? Sana nga hindi na siya bumalik dito eh. Wala naman siya silbi. Nakangising sabi ni Jessica sa kanyang auntie. Mas may silbi ang anak ko sa'yo. Ikaw ang walang kwenta.
Mas mabuti na hindi na bumalik ang anak ko dahil palagi na lang niya inaako mga kasalanan mo. May araw ka din, Cheska. Galit na sabi ni Laura sa babae. Ikaw din. Bilang na ang mga araw mo dito. At sisiguraduhin ko na pati ikaw aalisin ko sa bahay na ito. Alam mo, pasalamat ka nga dahil hanggang ngayon pinagtitiisan ka pa ni Uncle eh. Kasi kung ako sa'yo, matagal na kita itinapon. Ang sama mo. Napakabata mo pa pero ganyan ka na. Hindi ako magtataka kung isang araw ay walang magmamahal sa'yo dahil hindi ka kamahal-mahal. Pagkasabi ni Laura ay kaagad siyang tumalikod para bumaba sa hagdan. Mabilis naman sumunod si Cheska at malakas na itinulak si Laura sa hagdanan. Napasigaw si Laura habang gumugulong-gulong pababa. Ang ganda ng ngiti ni Cheska bago pumasok sa kanyang silid. Hindi na niya sinilip kung maayos pa ba si Laura. Tanghali na nagising si Joyce Ann. Napasarap ang tulog niya. Bumangon na siya para maligo. Balak niyang sa mall na lang kumain ng tanghalian. Sumakay sa jeep si Joyce Ann papunta sa isang mall. Kumain muna ito sa isang sikat na fast food chain. Nais din kasi ni Joyce Ann na magtipid para may pera siya habang hindi pa siya nakakapagsahod. Sarap na sarap si Joyce sa mga pagkain na in-order niya. Naalala niya isang beses lang siyang nakakain sa ganitong kainan. Ang lahat kasi ng mga galaw niya ay lagi may nakabantay. Ngayon niya naiisip kung paano ba siya nakasurvive sa ganoong sitwasyon. Noong matapos na si Joyce Ann kumain ay pumunta na siya sa isang sikat na store. Oo, mahal ang presyo ng mga damit pero magandang klase naman at pangmatagalan. Namili siya ng mga damit na pwede niyang isuot sa pagpasok sa opisina. Namili na din siya ng pwedeng pambahay at pangalis niya. Abala sa pamimili si Joyce Ann at hindi niya napansin na may lalaking papunta sa direksyon niya. Aray! Napahawak si Joyce Ann sa kanyang noo dahil nabangga siya sa dibdib ng lalaki. Ang tigas kasi nito. Sorry po sir. Hingin pa umanhin ni Joyce Ann sa lalaki. Asik na lalaki sa kanya. Dahil sa narinig niya ay hindi maiwasan ni Joyce na tumingin sa lalaki. Nainis kasi siya sa naging sagot nito. Pero nalaka ang mga mata ni Joyce dahil sa kanyang nakita. Nasa harapan lang naman niya ang lalaking ubod ng gwapo. Ang buong akala ni Joyce ay si Luke na ang pinakagwapo sa lahat pero ito, nasobrahan yata sa kagwapuhan. Are you okay, miss? Tanong nito sa kanya. Shit, ang ganda ng boses. Saan ni Joyce sa kanyang sarili? Miss, you're blocking my way. Pwede ba tumabi ka? Supladong sabi ng lalaki. Kuya, ano pong name mo? Wala sa sariling tanong ni Joyce. Napakunot noon naman ang lalaki sa naging tanong ni Joyce. Bakit mo tinatanong? Ang gwapo niyo po kasi. Pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo? Tanong ulit ni Joyce sa lalaki. Biglang nawala ang pagiging mahiyain nito pero nasobrahan naman yata siya dahil hindi na ito tinatabla ng hiya. Hindi ako mahilig sa bata kaya wala kang maasahan sa akin. Sabi ng lalaki kay Joyce. Hindi na po ako bata, kuya. 23 na po ako. Damot mo naman, pangalan lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Nakangusong sabi ni Joyce sa lalaki. Hindi naman maiwasan ng lalaki na mapanunok habang nakatingin sa magandang mukha ng babae. Umagay kasi kay Joyce ang kanyang nerdy looks. Sa totoo lang ay ngayon lang nakatagpo ang lalaki ng nerd na maganda. Tristan! May tumawag sa lalaki at kilalang kilala ni Joyce ang boss na iyon. Si Cheska iyon ang pinsan niya. Nataranta si Joyce kaya agad siyang pumasok sa dressing room. Naiwan namang nagtataka si Tristan sa ikinilos ng babae pero binaliwala niya na lang ito. Sinalubong niya si Cheska, ang kanyang kaibigan. Isa sa nakasama niya noong nakaraan sa isang pool party. Dito ka rin pala, Tristan? Sabi ko na nga ba tama ako dahil ikaw talaga nakita ko. Tara, coffee muna tayo. Yaya ni Cheska sa binata. Okay, pero mauna ka na. May kailangan lang akong gawin. Sabi ni Tristan kay Cheska. Okay, hintayin kita sa labas. Nakangiting sabi ni Cheska bago lumabas sa store. Mabilis naman lumapit si Tristan sa dressing room. Kinatok niya ito. Ilang sandali pa ibinuksan ni Joyce ang pinto. Kuya, bakit po? Nautal na tanong ni Joyce. Natatakot kasi siya na baka nasa paligid pa si Cheska. Panay din ang dungaw niya para silipin ito. Wala na si Cheska. Hindi ko alam kung ano meron sa inyo pero nakalabas na siya. By the way, I'm Tristan. Tristan Bravo. Pakilala nito kay Joyce. Joyce, ano po? Pakilala naman ang dalaga sa lalaki. Lihim namang napangiti si Joyce dahil sa wakas ay nakilala niya ang pangalan ng gwapong nilalang na ito na nasa kanyang harapan.
I gotta go now. Paalam ni Tristan kay Joyce. Bye po. Ingat po kayo. Ikaw din. Mag-iingat ka din dahil tatanga-tanga ka pa naman. Pahabol na sabi ni Tristan sa dalaga bago ito lumabas. Unti-unti namang nawala ang magandang ngiti ni Joyce sa kanyang narinig kay Tristan. Gwapo sana pero hindi maganda ang tabas na dila nito. Sa'yo na lang pangalan mo. Hindi naman maganda eh. Di bagay sa'yo. Nainis na sabi ni Joyce kahit na wala na sa kanyang harapan si Tristan. Tinapos na ni Joyce ang pamimili para makauwi na. Ayaw na din kasi ni Joyce na magtagal pa sa mall dahil baka makita siya ni Jessica at isumbong pa siya sa kanyang daddy.